Tangin na ganyan, walang nag-video dito. Lahat ng pag-attitude ni Paye, anong sabi ko? Putangin na videohan niyo lahat. Pangalawa, Paye, sobrang daming tao dito. Paye, Opo, nakikinig po ako. tumingin lang yung mata mo dito, hindi ko kailangan gumilig ka. Sobrang daming tao dito sa bahay na to. As in, sobrang daming nag-aalaga sa'yo dito. May busy man, uuwi man, ang daming tao dito. Tama? Marami man tao dito? Opo, kanina po wala. O kanina wala. Pero most of the time, kahit nandito ako, ganyan. Paye, inano ko. Kinausap ko si Papi, o sige, ganyan-ganyan. O alam mo naman, mahal mo yun si Paye, etc. Ba't sa putang inang sobrang daming tao dito, real talk lang. Sumbong ka ng sumbong sa ate mo. Hindi mo rin ba naisip na pukin ng ina na kahit bagong opera ka at pinapost off ka, sinusumbungan mo rin buntis? Ano bang pakiramdam mo? Sa dami namin dito, pakiramdam mo, kakampi mo ate mo, na wala dito para alagaan ka at unahin yung mga anak niya? Literal. You stupid motherfucking bitch. Masyado mo nang pinapost off mo kinang ina. Buong araw kahit nandito kami, nandyan kami, kausap mo ate mo, susumo ka sa ate mo. Buntis dito ay kumalaglagan din. Hinanda ka to sa post off. Payay, konting kibot, maiirita ka, magkakaroon ng gato, magkakaroon ng aberya, magkakaroon ng problema, ganito, ganyan. Anong gusto mo ba? Dalhin kita ngayon sa ate mo para doon mukhaan na kayo magsumbong. Kasi hindi ka sa amin nasusumbong eh. May ibang tao dito. Tangin na tapos, nagets ko yung emotion, yung galit, kasi si Kiana, tangin na, maiiyak ka sa ate mo, gets ko. Pero ang point ko, hindi mo ba kayang, kahit sa mga away ng mga nakaraan dito, yung mga alitan, etc. Ang sinusumbungan mo eh. Hindi si hindi si Miguel, hindi ako, hindi si Vince. At ang matindi, isang call, tawag lang din si Ate Marie. Ate Marie, ba't kaya mag-isip si Papa Odi? Pero yung ate mo na may hidwaan kayo, porque sa pagpikit mo, nandyan, ayan ulit. Dadalhin kita sa ate mo kung yun ang gusto mo, para doon ka na magsumbong sa kanya. Kung mas gusto mo sa ate mo, putang ina, okay lang. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Gusto mo maging sikat. Pag sikat ka, gusto mo mag-delete ng FB. Galit ka sa ate mo, tangin na binibigay mo yun sa kanya para makatulong sa pagbuo niya ng pamilya niya kay Chong. Pero putang na, tawag ka ng tawag. Sabi ko sa kanya kanina, pumunta ka dito ka magpahinga. Kung lagi yan ang iniisip mo na si Kiana. Ganito kasi ang post of Papi, alam mo yan. Kung sinong malapit sa'yo, iistusin mo, kahit wala naman talagang problema. Pero sana mapanindigan mo, lagyan mo ng nurse to or kayo bahala. Hahatid niyo po to sa icon, mag-check up kayo. Kasi sa totoo lang, sa dami, pag naliligo to, putang ina, sobrang dami namin. 4 ata kami, 3. Oh, ngayon, gusto mo laging kausap ate mo, sumbong ka ng sumbong sa ate mo, ayan. Daling kita ngayon sa ate mo. Pero hindi ko napapadala si Kiana doon. Mag-aaral sila Odi. Gumawa na lang sila ng ibang bagay. Magpahinga ka muna sa ate mo para tawag ka ng tawag sa ate mo eh. Mag-isip ka lang, hindi mo na kailangan umiyak kasi kailangan na kitang real talking be. Ang daming ganap dito na napipikon ako, hindi na bibidyohan. Lahat ng mo sumusobra na. Naiintindihan ko pa yun na na operada ka. Kung mali si Odi, papagalitan, pagsasabihan. Pero hindi pa naman tapos yung conversation. Siyempre, naiintindihan ko na nag-assume ka na ng mga bagay-bagay o napagsabihan ako ni Papi nang dapat hindi naman kasi wala namang ganong nangyari na ginalgal ka. Ano lang komportable Stress na. kasi ako si Kiana, send sa akin ng screenshot ilang araw na. Sinasabi ko siya na bahala dyan. Sabihin niya sa akin, hindi ko alam kung anong i-reply ko. Yes. Sumbong pek-pek nga, kaya sinasabi ko tong putang ina. Hindi mo lang i-care si Paye ng physical ng ganito. Kailangan hindi ka pwede magbigay ng stress kay Paye. Irritable ang bagong opera. Wala akong magawa, nakahiga lang ako dito. Uburo na ako sa kwarto, ang tagal kong gumaling. Nasasaktan ka na hindi ka inunan ng ate mo. Pero naiintindihan mo na kailangan niyang mag-build ng maayos na relationship sila ni Chong. Putang ina mo, sali ka ng sali doon, tawag ka ng tawag. Ako, mga papi, ako mismo nagturo sa kanya. Pag ang ate mo tumawag, wag mong sagutin. Hayaan mo sila, matuto sila. Pag na-stress ka naman, hindi naman malalaglag yung ilong mo eh. Pero yung anak ni papi, malalaglag sa tiyan niya. Kaya tatanungin kita, kung mas komportable ka sa ate mo, aayusin ko ngayon ang mga gamit mo. Doon ka na muna, malapit lang naman dito eh. Gusto niya sa ate niya. Eh di doon siya. Tama na mag-epake na si Kiana para doon na sila kay Papi. O gusto mong pang bigyan ng chance si Kiana? Ayoko po ma-stress si ate sa tiyan niya. Dito ka na lang. Ako. Pag dito ka mag-aalaga sa'yo, si Kiana, may stress ka ulit. Can you handle that? Na hindi ka may stress sa mga maliit na bagay. Pagkakausapin ko rin si Kiana. Bibigyan mo ba siya ng chance? Yan ang opera. Aayaw-ayaw, gusto-gusto. Promise. Gusto ko na hindi mo po kasi kausap si ate. Kaya lang naman po ako nagsabi din sa kanya kanina. Kasi nga po, tulog pa po kayo. Tapos si ate may kainit po tulog. Sige, anak, tagal-tagal lagi maligo. Nai-stress na po ako. Si ate na lang po yung tinawagan ko.
Eh, putang ina, ba't hindi ka pa nagpilit na sumama sa bahay ng ate mo kung gusto mo siya laging kausap? Eh, ang purpose nga nito ay putang ina, walang any kapatid, pinsan, walang kahit na dahil binubuo nila ni Harvey. Kinausap kita, makiusap ka sa ate mo kung gusto mo talaga doon, di ba? Hindi kita pinipigilan pa nakausapin ng ate mo, pero ito ang mangyayari. Dahil comfortable kang kausap siya, sa kanya ka magsusumbong na magsusumbong. Imbis na isa ibang tao na hindi naman buntis. Kapatid, magmumukha tayong nangungumbinsi ng papuntahin mo na si Pai muna kay para makapagpahinga kay Papi. Nonsense, kailangan talaga niya ate niya. Oo, kailangan mo ate mo, dun lalagay kita. Hindi, gusto mo yan, putang ina ka. Sige. Kahit sinong nasa paligid mo nung naoperahan ka, ako lang kailangan mo. Papuntahin mo si Pai, kailangan niya ate niya. Ganun na lang. Ilagay mo dun, yes. And then, nai-stress siya kasi kapag alam niya doon, hindi. Sinabi ko lang naman po, hindi na gusto ko siyang kausap. Lang naman po. Kaya mag-focus kang tumigil sa pag-iyak ko, ay bubuhos ito sa'yo mainit na haba ko. Wala akong pake, sabi ko sa'yo. Itigil ka o iiyak ka lalo. Kasi ganun din nabubulat din yung tahi niya ganun din. Ganun din. Sa paghinga ang focus, hindi, niluluhaan mo pa. Kahit sino tao ang sabihin, putang ina. Hindi ka nga pwedeng umiyak. Yan, mag-focus ka lang sa breathing. Narinig yan guys, walang tiyo. Breathing. Mag-focus ka lang sa breathing. Talaga, mang-aasar ako. Kasi halatang ang gusto ni Paye, atensyon. Promise, todo niya pa yan. Gaya, todo mo pa. Ito todo pa yun ni Paye. May mamaya pa yun, may todo pa yan. May may ganun pa yan. Tingin mo sa ate mo rin tumatawa. Hindi baka tao ba to? Bagay lugar. Oo, pinapasa mo rin pala. Hindi, mag-Pinoy henyo tayo dito. Ilang ba to? Doktor? Hindi, yung kumakalma siya, yung sa paghinga niya lang. Kasi pag kinausap ko na naman yan, Paye, pag sinabi ko sa kanya, susundin ka na ng ate mo, ilabi mo lang. Ganyan yan ulit. Akala mo tsumutsupa, tomboy naman yung jowa. Ganun. First time in the history. Ano? Sa lahat ng inoperahan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyan. Totoo! Diba sa lahat ng inaparan may konting umiiyak, may ganito. Pero ngayon lang to, ate at saka papi, alam niya yan. Sa dami ng opera ko, sa dami ng opera ng lahat ng buong Toro family umalis o nandito man. Ngayon lang nagkaroon ng ganito. Ganun yung eksena. Oh, tulungan niyo na yung mga damit ni Pai. I-ano niyo na. Magtulungan na kayo, Ate Ika. Tara na kayo na siya. Tulungan ko po si Ate. Ano ba? Panginoon mo talaga. Ate Swerte, tinulungan ko muna si Ate Kiana na ayusin po yung damit ni Ate Paye. Tinulungan ko na po si Ate Kiana na magligpit ng mga gamit ni Ate Paye.